Lathad ng mga balita ukol sa mga likha o tuklas ng siyensya. Teknolohiyang bunga ng eksperimento at obserbasyon, bagay na nagpapabago sa takbo ng panahon, sa lipunang ginagalawan, sa kapaligiran, sa kalikasan at sa ating daigdig. Samahan natin si Meli Tenorio sa isang oras na usapan sa Siyensya na, Tekno pa! Okay, so muli po, magandang umaga Pilipinas at welcome po sa ating Siyensya na, Tekno pa. Ito po inyong napapakinggan o napapanood every Saturday. Ano po, at ngayon pong araw na ito ang ating pong panauhin ay isang simpatiko. Gwapong-gwapong Regional Director po ng Region 3 o ng Central Luzon. Wala pong iba kundi si Director Julius Cesar Sicat. Ayan, siya po kung tawagin ay si Dr. or si RDJC Sicat. Ayan, sikat na sikat. Okay, sir, kamusta ka na? Good morning po. Good morning, Tita Meli, at good morning po sa mga nanonood at nakikinig sa ating Siyensya na, Tekno pa. Isang makaagham na umaga po sa ating lahat. Although medyo makulimlim po ngayon, ay we hope magiging maayos po yung ating panahon ngayong Sabado. Okay, makulimlim ba diyan? Dito po mainit na mainit, pero parang parang hindi rin ganoon kainit. Yes. Anyway, sana ay tuloy-tuloy po yung ating araw na umulan man siya pero konti lang, di ba? Huwag naman po yung sobra kasi mahirap mabawasan man lang yung init, Tita Meli. Ano? Tama, ayun, oo. Pero diyan sa Muñoz, sa Baler, diyan po sa Central Luzon, mainit ba diyan sa kasalukuyan? Galing kasi ako ng Baler, Tita Meli, kaninang maga. Umuulan doon sa Baler. Pagdating ko dito sa Muñoz, Nueva Ecija ay makulimlim. Medyo may light rain din ng konti. Ayun. Okay, sana kasi tapos na yata yung yung mainit na panahon at parang nagbigay na ng paliwanag ang Pag-asa. So ang hinaharap natin ngayon ay kasi malapit na ang June. So tag-ulan na naman. Anyway, so sir, congratulations at ang galing ng inyong presentation dito po sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Alam niyo, natutuwa lang ako kasi sabay-sabay. So, ibig sabihin, lahat kayo mga kaibigan ko, hindi ko mapanood lahat na sabay-sabay. Pero okay, pwede, ano po? Totoo yan, Tita Meli. Actually, it's a simultaneous nationwide broadcast. Yes, no? Of course, it's a project ng ating Philippine Information Agency, siguro upon instruction ng Malacanang na ipaalam natin sa ating mga kababayan ano ba ang ginagawa ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. And last week nga po ay ang DOST po ang naging na-assign na mag-report ano ba naman ang mga nagagawa natin para sa ating mga kababayan. Ayun. Okay, so ibig sabihin, pagkatapos po ng ahensya na Department of Science and Technology ay iba na namang agencies ang i-feature. Ayun. Yes, Tita Meli. Opo. Pero okay, so ito po kasi ay parang social media rin. May napansin ba kayo na mas marami po ang nakapansin or marami po ang natuto kung ano-ano po ang ginagawa ng mga taga-DOST, specifically po ng Region 3? Yes, Tita Meli. In fact, marami po tayong mga pumapasok ng mga inquiry at request tungkol dito sa ating mga programa at sabi ko nga tayo naman ay bukas palagi ang ating mga palad. Tayo ay mga lingkod bayan at kung ano man yung pangangailangan ng ating mga kababayan for as long as it falls within the mandate of the Department of Science and Technology ay tayo naman po ay dagliang pumupunta sa kanila. Katunayan, Tita Meli, kahapon nasa Cabanatuan City kami para doon sa MOA signing ng Starbucks, no? May request ng Cabanatuan City for installation ng Starbucks sa 60 paaralan sa Cabanatuan. Wow. And STII was there and of course I have to represent the department. At tuwang-tuwa po ang ating mga kasamahan sa Department of Education. Of course, yung private sector din dahil nakikita nila yung magandang epekto ng pagbibigay ng timely at mga reputable information sa ating mga mag-aaral. Sabi ko nga kahapon
biro ko nga dun sa ating mga teachers, sabi ko, hindi ba kayo kako natutuwa na for the recent years ay maraming naglaland na top notcher sa board examination galing sa mga probinsya. And it Opo. just shows na because of information technology, nakakarating yung mga kaukulang impormasyon sa ating mga mag-aaral na decades ago ay ang mga mag-aaral lang sa malalaking universidad sa Maynila ang may access. Ngayon, pati mga taga-baryo may access na rin sa magagandang at makabagong impormasyon. Kaya naman sa board examination, nakikita natin tumataas ang performance ng ating mga mag-aaral galing sa mga probinsya. Ayun, okay. So, sige po, unahin muna natin yung Starbucks, no? Ano ba usually ang naitutulong nito sa mga estudyante? Sila ba ay nakakapanood, RD, ng mga lessons doon sa Starbucks na yon kung meron sila mga computer? Or kapag ba nagbigay kayo ng Starbucks, kasama na yung mga computer? Nung inumpisa natin, Tita Meli, yung project ng STII na Starbucks, ay online. Pero nakita ng STII na may mga paaralan nung mga panahon na yon na wala pang access sa internet. Kung kaya't nag-develop ang STII ng bagong format na stand-alone siya. So, yung initial implementation to, Tita Meli, binibigay natin pati computer, yung software, yung kiosk, yung training, lahat binibigay ng DOST yan. But in as much as ilang taon na rin tayo nagpapamigay, ay binago na natin yung scheme. Ngayon ay sagot na po ng mga paaralan ang hardware at ang DOST, STII through the regional and provincial offices ang in charge sa installation and training ng mga teachers. So ganun na po yung scheme natin ngayon. At ang nangyayari, may mga private sector naman na nagbibigay ng mga computer sa mga paaralan na yun natin ang ini-installan natin ng mga apps natin. Wow, okay. So, Director, ang laman po ng Starbucks ay lahat ng mga technologies na na-generate ba ng DOST? Actually, Tita Meli, ang laman ng Starbucks, I believe, ay around 3,000 na libro, no? Yung digitalized references. Okay. And more than 100 livelihood videos, no? Galing doon sa ating dating Technology Resource Center ay nakapasok din po diyan. Bakit ba natin ginawa yan? Dahil sabi ko nga, yung mga paaralan, karaniwan sa mga liblib na lugar ay walang kakayahang bumili ng mga libro. Tama. Kung kaya yung mga library nila, karaniwan punit-punit ang libro or minsan naman ay 19 kopong-kopong pa yung libro, hindi na reliable. And ito pong ating e-library na Starbucks ay nagbibigay ng access ating mga mag-aaral sa up-to-date na references para sa kanilang pag-aaral. Naalala ko nga, Tita Meli, nung ako'y nagte-take ng masters ko, pupunta ako sa library, titingin ako ng mga index card, hahanapin ko yung libro doon sa library. Ang hirap-hirap para makakuha ka ng 100 references, inaabot ka ng isang buwan. Ngayon, isang pindot mo lang sa Starbucks or sa computer, lalabas lahat ng references mo. Kaya malaking tulong po ang e-library system para sa ating mga mag-aaral. And of course, this is delivered through yung Starbucks project po ng ating Science, Technology, and Information Institute. Okay, so Director, itong Starbucks ay para sa lahat ng mga nag-aaral mula elementary hanggang college? Yes, Tita Meli. Ang may yung mga references naman ito ay sabi ko nga para sa lahat ng mag-aaral at hindi lang sa mag-aaral, Tita Meli, dahil mayroon itong mahigit 100 livelihood videos. Kung kaya may yung mga barangay karaniwan na malapit sa mga paaralan na binigyan natin ng Starbucks ay sinasamantala rin nila yung pagpapanood ng mga instructional video, mga livelihood training videos na nasa Starbucks upang matuto sila ng mga pangkabuhayan na aktibidad. At yun yung nakikita nga natin na napakaganda dito sa Starbucks dahil both as educational reference and likewise as livelihood reference para sa mga magulang, sa mga kapatid ng ating mga mag-aaral. Ayun. Okay, Director, teka muna. Alright. Kasama natin si Ma'am May Sikat. Good morning po, Tito Meli. At siyempre si Director Julius Leanyo Jr. Sabi niya, magandang umaga, Tita Meli, at sa aking tokayo,
ang makisig at napaka-active at supportive na RD ng DOST3, RDJC. Ayan, looking forward to more textile engagement in Central Luzon this 2025 and beyond. Yes. Ayan, okay. Maraming salamat. Okay, okay ka na, Director Julius. Okay, sir. Napakaganda po nitong na idadagdag na kumbaga tulong ng Starbucks sa ating mga estudyante. Siyempre natutuwa yung mga scholars ninyo. Pero mamaya na ho natin puntahan yung mga scholars ninyo. Napasama po rin, kasi may isang magazine kayo na na-publish na kung saan ay pag nabasa nila lahat ng mga nagawa ng DOST3 mula 2022 to 2024 ay nandoon. So ibig sabihin, ano ito, binibenta ba ito or pwedeng makahingi sa Region 3? Pwedeng makahingi, Tita Meli. Actually, it's an initiative po ng ating Science Communication Unit ng Department of Science and Technology Central Luzon. Ang atin pong leader dyan ay si PSTD Lady Mel Sicat. And of course, katulong niya ang lahat ng provincial director para i-compile itong mga accomplishments natin from the time na nag-assume ang ating new administration. So pinakita natin diyan ano ba yung mga contribution naman ng Department of Science and Technology Central Luzon sa pag-achieve ng mga targets at mga pangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So yan po ay summary ng ating mga ginawa. And of course, it is available in soft copy, and kung kailangan po ninyo ng hard copy, kami po ay buong pusong magpapadala sa inyo ng kopya. Ayun. Okay. So, kasama natin si Lyde Sicat, ang masipag na provincial director po ng Nueva Ecija. Okay? Yes. Sabi niya, watching from PSTONE. Hello, Tita Mela. Hello, Lyde. How are you? Super ganda pa rin at super masipag. Okay, parang yung kakilala kong tatay niya. Okay. Nagmana po So, ng kasipagan. Okay, Director, meron pong 4 na pillars ang DOST. Okay. Opo. Doon po ba sa inyong presentation ay nai-present po ba ninyo lahat po ng nagawa ng 4 pillars mula sa Region 3? Yes po, Tita Meli. Of course, yung ating wealth creation, wealth protection, sustainability, and well-being. Andyan po lahat yan, although hindi natin siya kinategorize ng ganon. But all those projects reflect po itong instruction ng ating mahal na Secretary Rene Solidum na dapat nating matugunan ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na nitong post-COVID era. So talagang yung mga health concerns natin from the consortium activities natin, set up program, CEST, GIA, mayroon po talagang mga nakaalat na resources natin para maipursu yan nung iba-ibang categories ng beneficiaries natin na depende dun sa ating programa. Of course, magkakaiba ng implementation scheme yan base dun sa programa na pinanggagalingan po ng ating pondo. Ayun. Okay, so RD, itong 4 na pillars na ito ay may mga sample kayo. So kasi binubuo po ng ang Central Luzon, ang DOST Central Luzon binubuo ng mga PSTO sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Okay, kung pupuntahan ho natin ang Aurora, ano po ang talagang kumbaga masasabi natin na may niche na doon na inapakinabangan na po ng ating mga kababayan diyan? Well, Tita Meli, ang lalawigan ng Aurora, okay. Ang lalawigan po ng Aurora, yung ating Eastern Seaboard, of course, ay marami po tayong problema dyan tungkol dito sa livelihood ng ating mga kababayan dahil alam naman natin dyan ang daan ng bagyo. Yes, ng bagyo. Pag dumating ang bagyo, sa Aurora mo nakakatok yan bago pumasok dito sa Nueva Ecija. And mayroon po tayong mga inisyatibo dyan, lalong-lalo na sa DRRM. Ang Aurora po, isa sa mga unang probinsyang nabigyan natin ng MOCOV or yung Mobile Command and Control Vehicle. Na talagang pinakinabangan nitong tumama po ang bagyong Pepito sa gawing Kasiguran Aurora po. In that area po. At talagang
yung pong DRRM initiatives po dito sa lugar na to ay binigyang pansin natin, katulad din po nung na-provide po natin na capability sa bayan ng Dingalan through Mayor Taay, na nabigyan po natin sila ng kakayahang gumawa ng fiberglass boats kasi during times of disaster po, pag tumama po ang bagyo dyan, yung mga bangka na nakalagay sa gilid ng dagat napupunta po sa ibabaw ng bubong ng bahay. Nasisira po. Kaya po nagpatulong po si Mayor Taay sa atin na bigyan ng kakayahan ang mga mamamayan sa bayan ng Dingalan na maggawa ng sarili nilang bangka gamit ang fiberglass. At yan po ay kasalukuyang pinakikinabangan ng mga mangingisda sa bayan ng Dingalan at mga katabing bayan. Kung kaya very reliable na po yung kanilang mga ginagamit na bangka ngayon, karaniwan sa mga nag-adapt po natin. At mayroon po tayong phase 2 ng project na sinasabi ko nga, pwede na nilang tingnan yung mga mas malalaking bangka na po pwede nilang gawin, na hindi na lang yung mga pang-individual na fisher folk, but yung mga grupo na rin, and probably baka magamit na rin natin sa turismo sa lalawigan ng Aurora. Okay, Likewise, yes. Director, di ba mahal yung fiberglass? Actually, kung bibilin mo, Tita Meli, mahal siya, pero kung kayo ang gagawa, ay malaki yung magiging kamurahan. Okay. Oo. So ano yun, sinusuportahan ninyo yung mga fishermen dyan? Yes, through the local government, Tita Meli, sabi ko nga, binigyan natin sila ng training at saka yung mga initial na materials na kakailanganin nila sa paggawa ng fiberglass boat. At yung mga naibenta na nila, yun naman po yung ginagamit nilang puhunan para maggawa ng mas marami pa. Very good. Ayun. Okay. Ang Bataan po, I mean, ituloy po niyo yung sasabihin niyo, na putol ko po kayo kanina. Nababanggitin ko lang sana kanina na tinitingnan din natin yung mga ibang pangkabuhayan ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Aurora. Of course, tinuturuan natin silang gumamit ng smart agriculture or yung mga indoor agriculture technologies. In partnership with Aurora State College of Technology, ay nagse-set up po tayo kasalukuyan ng mga in-house or mga greenhouse infrastructure dyan upang matutunan nilang mag-grow ng mga vegetables na safe sa harsh environmental conditions ng Aurora. Sabi ko nga, dyan kumakatok ang bagyo, kaya karaniwan, kung normal conditions yan, karaniwan nasisira po ang mga gulay dyan. Ayun, oo. Okay, yung Bataan po, napakaganda, maganda po yung MOCOV na yon, na isang technology, at saka siyempre, may mga ahensya talaga na dapat makipagtulungan sa lahat po, kagaya sa DOST, itong DRRM, di ba? Okay, so dito po sa at saka marami talaga kayong naiisip na tulong sa ating mga kababayan diyan po sa Aurora. Natutulog pa ba kayo? Totoo lang, Tita Meli, makikita mo naman yung eye bag natin, maleta na. Okay, sa Bataan po, meron din po bang kumbaga makikita natin talaga na ito ay nakatulong sa mga kababayan natin diyan sa Bataan? Opo, of course, ang Bataan po ay kilala sa pagpoproseso ng mga fish, no? Yung fish industry po natin diyan, napaka-strong po. Sabi nga, pag naghanap ka ng tinapa, the best palagi, yan ang Bataan. And of course, mayroon po tayong both grant in aid, meron din tayong technology consultancy services, food safety consultancy services, and set up assistance dito sa ating mga nagpoproseso ng isda sa lalawigan ng Bataan. Naggagawa rin ng bagoong. So, marami po tayong natulungan dyan, but I would like to make mention of si Amanda, no? Si Armanda Batad ay isa sa ating mga natulungan, at yan po ang isa sa pinakasikat na nagpo-produce ng napakasarap na bagoong at saka napakasarap na tinapa diyan sa tinapa at tuyo diyan sa lalawigan ng Bataan. Likewise, I would like to make mention, Tita Meli, alam naman natin na
ang mga depot ng mga fuel na pumapasok sa bansa natin ay nandiyan sa Bataan. At Opo. ang mga truck na kumukuha po ng fuel sa depot ay kailangan calibrated. Ngayon, ang ating calibration laboratory na nandito sa San Fernando, Pampanga, madalas puno yung schedule dahil ina-absorb natin pati yung mga tanker na nanggagaling ng Metro Manila at saka yung ibang nasa karatig rehiyon ay ina-assist natin. Kaya ang provincial government po ng Bataan in partnership with Department of Science and Technology ay nagtayo ng sarili nilang calibration facility, of course, through joint funding from the provincial government and Department of Science and Technology Region 3. Kaya po, mas matutulungan natin yung industriyang ito sa fuels ng Bataan by providing ISO 17025 accredited services in calibration in volumetric calibration. And of course, in the near future, i-expand pa po natin yan. So, yan pa lang ang unang calibration laboratory outside of the regional office na inilagay natin, no? Ayun. Okay. So, napakarami. Pero sana matakal natin lahat itong mga probinsya. Ang Bulacan po. Lapit-lapit lang naman yan. Ang Bulacan, Tita Meli, ay napakarami na nating assistance dyan. But siguro yung medyo mainit-init na assistance na ibigay natin dyan ay sa bayan ng Giginto. Alam natin ang bayan ng Giginto ay pagkailangan mo ng mga ornamental plants sa garden mo, diyan ka pupunta dahil nandiyan ang magagandang plant or ornamental plant varieties. And nagiging issue sa mga taga-Giginto yung propagation ng kanilang mga magagandang halaman. Kung kaya in partnership with DOST, Philippine Nuclear Research Institute, UPLB, the local government unit of Giginto, and of course DOST Region 3 ay nag-establish po tayo diyan ng ornamental tissue culture laboratory, no, yung iLab Giginto. Diyan ba yan? So mayroon na tayo ngayong operating na laboratory sa Giginto, Tita Meli, na siyang tumutulong doon sa ating mga maghahalaman upang mas mapadali yung propagation ng kanilang mga in-demand na ornamental plant. And likewise, Tita Meli, isang intention din nitong project na to ay kung halimbawa mayroon kang magandang halaman, probably you imported it sometime ago at gusto mong ma-preserve yung halaman na yon or gusto mong ma-propagate yon, you could proceed sa iLab Giginto at magpatulong doon upang i-tissue culture yung halaman mong maganda na yon. Maparami natin or ma-conserve natin, ma-preserve natin siya. Very good. Inumpisahan na natin yan, Tita Meli, doon sa mga rare na plant species na nasa kabundukan ng Bulacan. Of course, ano po, magbigay kayo ng isang sample ng rare plant. Hindi kasi ako plantito, so hindi ko alam yung mga pangalan, but nakikita ko lang na yung mga karaniwan kasi dyan, Tita Meli, may mga katutubo tayo na ginawa nilang negosyo yan, nagbababa sila ng mga rare na halaman na galing sa liblib na bundok. And of course, medyo may issue yan syempre doon sa legality niya, but at least we are trying to help legalize yung kanilang activity by helping them preserve this plant species, and at the same time ina-encourage po natin sila na sundin yung mga patakaran ng ating DENR in terms of harvesting itong mga endemic na flora po natin. Very good. Oo nga. Kasi alam ko ang PNRI parang nagpe-preserve din sila nitong mga seeds siguro or what. Ang ginagawa, Tita Meli, ng PNRI ay yung mutation breeding. Yes, So nagkakaroon tayo in partnership with PNRI and UPLB po ay nagkaroon sila ng mga mutation breeding ng gumamela. Alam naman natin. At yung doon lumabas yung mga bagong breed or variety ng gumamela na pinropagate nila sa UPLB at yun naman ay tinransfer nila sa iLab Giginto para itong mga bagong variety na to ay maging available para sa ating mga
members ng Giginto Ornamental Plant Cooperative. So, available po yan, napopropagate na po ngayon sa Giginto. Of course, yung mga nanggaling po ng PNRI technology na yan. Ayun, okay. Alright, bago natin ituloy itong ating pong pag-uusap tungkol dito sa mga probinsya na sakop ninyo, gusto ko lang batiin ang DOST Bulacan. Wow! Sabi nila, good morning from DOST Bulacan. Si RD Virginia Bilhera. Sabi niya, good morning, watching from DOST 2. Ito si Director si RD Bilhera ay mahilig ito sa halaman. Napakarami niyang halaman. So siguro natuwa siya nung marinig niya sa Bulacan pala ay napakarami. At si Asek Dayan Ignacio, sabi niya, good morning, Medi. Wow. And of course, sa aming napakagaling na RD, si Dr. JC. Yoy, talaga naman. Okay, so batiin pa rin ho natin na iba nating kaibigan. Ayan, sandali po. Baka umalis na sila. Si Annalyn Carlos, Ira Ronali, DOST Bulacan, siyempre si Lights, si Jet Tabaco Feliciano. Ayun, okay. Former Colonel Ramon Angelo, si Ira Ronelli, ayan, si Asek Ignacio, syempre. Ayun. Wow, nagpadala ng stars. Thank you very much. Si Asik Dayan, salamat po. Appreciate it very much. Ayan. Okay. So, alright. So, ituloy natin. Pagkatapos po ng Bulacan, alam naman ho natin na Nueva Ecija, ayan, andyan po si Lights, di ba? Natutuwa ako dito sa Nueva Ecija, ang PSTO dyan kasi yung CEST, talagang, kumbaga, parang napakaganda. Sana makuha na ninyo yung gold. Ayan, okay. Sige po. So, maliban po dito sa CEST na kilala po ang Nueva Ecija, ano pa po ang maari nating matandaan para pag sinabi natin PSTO Nueva Ecija, yung kaagad o papasok sa ating isip? RD. Well, of course, Tita Meli, nabanggit ko na rin kanina yung Starbucks, but Nueva Ecija was one of the first areas na napakaraming na-assist, especially ang bayan ng Muñoz, ang lungsod ng Muñoz, lungsod ng San Jose at lungsod ng Cabanatuan. Lahat po ng paaralan diyan ay Starbucks, may Starbucks 'yan. So sila yung leading, no? And likewise in terms of yung Emergency Food Reserve Program, ito po ay nare-recognize yung Emergency Food Reserve Program na ini-implement dito sa bayan ng Talavera. At ito po of course in partnership with our PSTO Nueva Ecija. One good initiative po na nais kong banggitin about Nueva Ecija ay yung ating floating cage culture ng tilapia dito sa Pantabangan. Okay. Opo. So, meron pa ba yan? Ibig sabihin, before kasi parang sinimula yan yung fish cage sa Bangos. Yes, pero ito tilapia. Yes, Tita Meli. At bakit ba ginawa yung cage culture? Kasi yung normal culture ng tilapia ay ginagawa nila na up to yung marketable age, yung marketable size na 4 to 5 piece per kilogram. And it would take you around 4 months to have that. Ngayon, itong scheme ng floating cage natin sa Pantabangan, hindi lang yung floating cage technology ang ginamit dito, kung hindi yung pag-inject ng yung tilading or yung danggit na tilapia. Opo, meaning you don't have to wait for the entire 4 months na i-grow mo si tilapia para mo i-market. Within 1 month, you could already harvest this small tilapia, process it into a good breakfast meal, no? Na tilapiyang danggit, which is very much in demand nowadays. And a good thing about this, Tita Meli, is napaikli mo yung cycle ng business ng fisherman, na instead na 4 months, every month po pwede na niyang pakinabangan and i-harvest yung kanyang tilapia and convert it into tilading. So this is one initiative na nakita ko napakaganda because it makes yung cycle ng income ng fisherman na mabilis, which is ito yung kailangan natin para i-promote talaga yung livelihood. Okay. Course, pero RD, hindi ba ayun. Oo, okay. CLSU. Okay, RD, hindi ba
ah, parang naawa ako dun sa mga tilanggit. Ibig sabihin, maliliit pa lang. Hinuhuli na. Pero, okey. Pero hindi naman lahat nauubos sa tilanggit lang. Talagang nag-aalaga pa kayo para lumaki, para, ibenta ng kilo-kilo yung mga, tilapia? Meron tayong mga fisher folk na gano'n yung scheme nung kanilang programa. Majority in fact Opo. ay yung pag-grow up to yung big na tilapia. Mm. In fact, dito sa Nueva Ecija ka lang siguro makakabili ng mga tilapia na up to 1 kilogram, 1.5 Oh. kilogram each, no? Lalo Mm. na din sa gawing Mm. pantabangan. Ganyan normally yung size ng tilapia dyan. But inintroduce din natin, of course, in partnership with BIFAR and Central Luzon State University, ang Opo. paggawa ng tilading because sabi ko nga yung kasing ating mga agri workers or Mm. agribusinessmen, ang malaking problema nila yung mahaba na cycle ng production, Mhm. which Opo. means napakatagal bago sila makahawak ng cash. Whereas kung ginawa mo Hmm. siyang tilading, in 1 month's Tilading. time, may cash ka. So monthly, para ka ring salaried worker, no? Na meron kang inaasahan na every month may makukuha kang cash. And that's what make this project worthwhile kasi Mm. lalong-lalo na doon sa mga daily needs ng ating Mm. mga fisher folk ay masusustinahan sila ng mga ganitong proyekto. Okay. Alright. RD, ang Bulacan at Nueva Ecija ay parang rice producing sila before. Ang Yes, Nueva Ecija ay gano'n pa rin. Pero ang Bulacan yes. kasi parating binabaha at parating nada-damage yung kanilang mga taniman ng palay. Ano hong technology ang maaari ninyong introduce para kahit papaano, makaka-survive yung mga farmers natin diyan sa Bulacan? Well, Tita Meli, although ang rice kasi ay with outside ng mandate natin dahil yan ay mayroong Okay. dedicated na ahensya ng pamahalaan, yung Philippine Rice Agriculture. Research Institute na nakatutok. Nevertheless, Opo. I would like to make mention na ang PhilRice in partnership with the academic institutions ay may na-develop na mga breed ng palay na suitable para sa mga flood-prone areas. Mhm. Even yung mga salt prone areas na mga malapit sa mga dagat, meron din po tayong Opo. mga suitable varieties diyan na talagang Ah. binibigyan natin ng access ang ating mga magsasaka. Mm. Okay, so kahit na mababad sila sa baha, magkaka-survive. Ayun, Yes, okay. oo. Alright. Kasama ho natin si Ivia, sabi niya watching from Olongapo City at si Mary Ann Pagirigan Maglasin. Ayan. Okay, salamat Ang po. dami nating So, mga sumusubaybay oo. talagang across regions. Yes, opo. So, RD, ang Pampanga, siyempre ang Pampanga, 'pag binanggit ang Pampanga, umiilaw kaagad yung Food. isip ko sa pagkain. Yes. Masasarap na pagkain, ayan. Ano po ang ating maliban siyempre sa mga technology na may kinalaman paano ma-preserve paano lalong mapaunlad ang mga Mm. pagkain diyan, ang preparation ng pagkain. Ano pa po ang puwede nating banggitin para yung ating mga kababayan na hindi taga Pampanga ay malaman din nila? Opo. Ang isang very strong initiative po ng DOST sa lalawigan ng Pampanga, of course, ay yung ating food safety initiative. No? Opo. Hindi ito hard science na mga products ang pinag-uusapan natin. But then again, this is a system na inintroduce natin. Of course, with DOST 4A taking the lead on food safety, ay sumabay po ang DOST Central Luzon na magtatag ng Central Luzon Food Safety Team. Na ito pong Central Luzon Food Safety Team natin, ni-level up pa natin, pinag-training pa natin sila ng halal accreditation and audit, no? Marami Opo. po tayong miyembro ng ating Central Luzon Food Safety Team na trained on halal audit. Kaya po nakakatulong tayo, especially may mga negosyante po tayo na nais mag-venture on food products na po pwedeng ibenta o kainin ng mga kapatid nating Muslim, especially ng ating mga turistang Muslim, ay naipalawig po natin yan, especially sa lalawigan ng Tarlac and Pampanga and Bulacan. At may mga processor na po tayo, mga business people na
po-provide ng halal certified food products and Opo. halal certified food services. In fact, Tita Meli, Opo. pinakinabangan natin ng husto yan during the SEA Games. Kung natatandaan ninyo, Yes, nung opo. nagkaroon tayo ng SEA Games, medyo nagkagulo sa Metro Manila yung mga athlete na nasa Opo. Manila kasi wala silang ma-access na sufficient volume Yes. ng halal food products. Pero sabay, Tita Meli, yung SEA Games sa Metro Manila at saka sa Clark, yung mga nasa Clark, walang problema sa halal food products because we were able to set up this kind of system na bago nag-umpisa ang SEA Games, nakapag-train na tayo ng 6 na food processors and concessionaires na nagse-serve dun sa Clark SEA Games. In fact, yung ating halal auditors ng Central Luzon Food Safety Team ay katulong nung organizers na pagmamonitor dun sa mga sineserve na food products and services dyan sa SEA Games sa Clark. And we were very proud of that kasi sabi nga namin, feel yung presence ng Central Luzon Food Safety Team in trying to address yung concerns not only of food safety but also yung compliance sa mga requirements ng mga hindi lang local people but also yung ating mga bisita. Ayun, okay. Sabi ni Lides, thank you for watching po sa very beautiful ASEC Dayan namin. Sabi ni Jenny Tobias, watching from SDO City of Baliwag, Jacinto, Ponce Elementary City. Wow, siguro may nakaano sila ng na Starbucks. Alright? So, thank you for watching po RD Virgie, sabi ni Lides. Alright? So, si Nicole Bristol, kasama natin. Ayun, okay. At marami pang iba. Alright, so after po ng Pampanga ay Tarlac naman. Yeah. So Tarlac ang last, mamaya Zambales. Sa Tarlac po, ano po ang very glaring na technology na nakatulong po sa ating mga kababayan diyan? Yung Tarlac, Tita Meli, alam mo, very active ang ating PSTD Kay Danyes sa science culture, no? When I say science culture, mayroon silang mga inisyatibo both on communications, meron silang tech tips na activity na kanilang pinopromote yung mga DOST technologies para sa mga nakikinig at nanonood. Very much same sa ating probinsyensya naman ng PSTO Nueva Ecija at saka Tech Talks ng PSTO Pampanga ay ating pinalalawig yung mga information about DOST products, services, and programs upang malaman ng ating mga kababayan yung kagawa ng agama teknolohiya. And because of these initiatives, talaga namang na-appreciate po. In fact, ang PSTO Tarlac po ang kauna-unahan na provincial office natin na mayroong very strong partnership with the provincial government and local government units because of the programs na nag-e-engage tayo dun sa ating mga local government units, sa ating mga local chief executives para makita nila paanong nakakatulong at siyensya at teknolohiya para sa mga sarili nilang programa. Likewise, in pursuance of this science culture, enhancement ng science culture, ang PSTO Tarlac din na Tita Meli ang nagkaroon ng project yung GI Ride, yung Herona mobile learning facility. Na itong learning facility na to ay mayroong Starbucks, mayroong interactive teaching learning modules, may sariling library, etc. At ito ay umiikot sa mga paaralan, Tita Meli, upang yung mga bata ay magamit nila yung mga ganitong teknolohiya. Likewise, ginamit din nila itong GI Ride nito para makapagbigay ng mga short-term training courses doon sa mga out-of-school youth. At itong mismong GI Ride ang nagpupunta doon sa area kung saan nandun yung mga dapat bigyan ng kaukulang edukasyon, be it non-formal, ay isang paraan upang mas makaraming makinabang dito sa
sa mga kaalaman na dala-dala ng Department of Science and Technology. So, Ang galing. ito po yung isang, ito po ay nanalo ng National Award during our last National Science and Technology Week. Wow! Itong, Talaga? Ang galing naman. So, congratulations. Yan po ay under sa inyo lahat. Okay. So, after po, Zambales naman. Ang Zambales po ay, meron pong, sabi, sila Lenien Peña, sabi niya, watching from Subic Bay. Ayun. Okay. Yes. So, ang Zambales po, ito ba ang pinakamalayo sa Central Luzon? I mean, na member po ng Central Luzon? Actually, hindi naman, Tita Meli. Parehas sila ng Aurora. Eastern Okay. Seaboard at saka Western Seaboard natin yan. Opo. And ang Ayun. lalawigan ng Zambales, it has the longest coastline, no? Sa buong Pilipinas. Yan ang probinsya na may pinakamahabang coastline. And traditionally, ang Zambales ay mango producing Yun. province. Yes. Ang sarap ng hindi mangga. na natin kailangan Opo. pag-usapan yung mga inisyatibo natin related sa mango. But given na longest ang shoreline ng Zambales, we engage President Ramon Magsaysay State University na tingnan yung capability ng buong coastline ng Zambales in terms of mariculture. Ibig sabihin, maaari ba tayong magparami ng isda dito sa mga areas ng Zambales? Definitely po pwede. Opo. Ang tanong, anong klaseng isda ang dapat mong i-grow? Pinag-aralan ng PRIMSU at ng DOST ang bawat area sa buong coastline ng Zambales in terms of yung temperature ng tubig, yung mga plankton activity, yung mga availability ng mga pagkain ng isda, and all these factors using satellite technologies. Sila yung first na nakapag-establish nito using satellite images, nagkaroon ng correlation using computers, and naipakita nila na nade-determine yung mga factors sa bawat lugar sa buong coastline. Kaya na-determine na nila ano-anong marine species ng isda ang pwede mong i-culture dito sa bawat portion na to. This is a very good and very innovative technology na na-develop sa Zambales na iyan ngayon ay ipapalawig natin. Pabalik na yung ating researcher from a training abroad. So pagbalik niya, itutuloy-tuloy na natin yung pagdi-disseminate nito. But likewise, I would like to make mention, Tita Meli, na aside from this satellite technology, ang lalawigan din ng Zambales through the Olongapo City LGU and its private partners ay nag-lead dito sa ating robotics program. Okay. Ang robotics program, Tita Meli, ay very critical in the development of any country. Kasi almost all technologies and manufacturing activities ngayon sa mga first world countries ay gumagamit na tayo ng mga Industry 4.0 technologies, mostly using robotic capabilities. At kung hindi maalam or walang interest ang ating mga mag-aaral on robotics, paano tayo makakaproduce ng human resource na ready for Industry 4.0? Kaya tuwang-tuwa dito sa ice stream ng Olongapo City na ating naging partner upang turuan ng robotics ang mga mag-aaral. And alam mo, Tita Meli, tuwang-tuwa ako kasi nung una nakikita ko mga elementary students talaga marunong silang mag-program, marunong sila ng robotics. At alam mo, yung on the second year of the program, Tita Meli, ito yung hindi ko malilimutan. Yung nakita ko yung ginawa ng isang elementary student, nagawa siya ng robotic arm na may camera. Pag nagawa ka ng Rubik's Cube, ilagay mo dun sa harap ng camera niya, isosolve ng computer yung Rubik's Cube, yung robotic arm niya, dadamputin yung Rubik's Cube at iaayos niya in record time. Alam mo, what amazed me is an elementary student did the program, assembled this, and made it usable. Kung ganun ka-complicated ang kayang gawin ng isang trained elementary student, what more yung itong high school at saka college
students Tama. natin kung magkakaroon ng appropriate guidance on robotics. Oo, Kaya very ito good. talagang Oo. saludong-saludo ako kila ating Ai dyan sa Zambales, sa ating Mhm. mga personnel din ng ating DOST Zambales. Talagang this is a trailblazing initiative na ngayon ay Yes, opo. pinapalawig natin. Starting 2025, Tita Meli, lahat ng Mhm. probinsya ay tuturuan na ng ating partner, nila ating Ai dyan sa Olongapo. Tuturuan nila ang iba-ibang probinsya on how to proceed with the robotics program. And Tama, this oo. is, of course, funded through the assistance na binibigay sa atin ni Senator Joel Villanueva dito sa ating SES program. And of course, Wow, hindi okay. mangyayari ang lahat ng ito kung walang suporta ang ating Yusek Sancho Maborang at ang ating mahal na Of course. Solidum, no? Ayun. Oo. This I believe would lead to pushing the Central Luzon to be on the lead in terms of hindi lang robotics but yung Industry 4.0 technologies. Oo, ayun. Okay. Alam niyo, Director, meron akong nag-guest mga a month ago yata, isang estudyante, 8 years old na elementary student from Einstein School of Quezon City. Nakagawa siya ng robot mula sa Lego. May nilagay lang yata siya doon, hindi ko alam kung paano, pero nagsasalita ng hello. Pag kinausap mo, kakausapin ka niya. Pero siyempre, pili lang yung mga salita na pwede niya gawin. Yes. Sumasayaw. Ibig sabihin, 8 years old. So, Yes. kumbaga, yung mga Lego na yun, hindi yun yung mga Lego na na high-end. Kundi yung pangkaraniwang Lego. May nilagay lang siya na may binanggit siya pero hindi ko ma-remember. So sabi ko, wow, ang galing mo naman. Tapos nag-present siya doon sa sa National Inventors Week. So sabi ko, kung itong 8 years old na ito nakakagawa ng ganyan, hindi mas okay, mas lalo na yung mga nasa high school at nasa college, di ba? So talagang ang robotics Precisely. ay, opo, talagang kumbaga napakaganda. At saka may isa pa tayong kaibigan na director before ng DOST, si Doc Tess ay siya ay dean or siyang nagsimula nitong Muntinlupa school, isang kolehiyo diyan sa Muntinlupa, at robotics po ang kanilang isa sa pinagkakaabalahan. I mean, talagang dito sila nakatutok. Pero okay, so RD, ang AI ba ay makakatulong kung sabihin natin robotics ang ating pinupuntirya? It will be helpful ba? Mas madali ba natin magagawa yung mga robots natin kapag inilagay natin ang AI or pag ginamit natin ang AI? Definitely, Tita Meli, kasi AI would really make these things function. No? Yung functionality ng ating mga robots ay nakadepende yan sa artificial intelligence na mag-guide dito sa mga actions ito. In fact, I believe very recently si Secretary Solidum and Yusek Sancho Maborang instructed our Dost Caraga RD Noel Ahok to take the lead in terms of yung crafting ng ating AI roadmap sa buong Pilipinas, no? Of course, at least with respect to the Department of Science and Technology. Kaya ito po ay atin talagang tinututukan at ito ngayon ay isang prioridad ng Department of Science and Technology, hindi lang sa Central Luzon but sa buong Pilipinas. Pinag-uusapan din natin lalong-lalo na dito sa Central Luzon yung paggamit ng AI at of course ng ating mga ICT technologies upang ang mga impormasyon na halimbawa sa industriya ng pagmamanok, sa broiler production, lahat ng technology na yan ngayon ay ginagamit natin para makapag-put up ng isang web-based information portal upang lahat ng may kinalaman sa pag-aalaga ng broiler, be it yung production and availability ng mga feed materials, medicine, availability ng chicks, availability ng stocks, yung market, yung demand, lahat yan ay inilalagay natin, Ate Meli, ngayon sa web, sa internet, upang ma-access ng mga taga Central Luzon para maiwasan natin yung artificial shortage ng mga products.
alam natin na pag minsan pumapalo ng 180, 200 per kilogram ng manok when in fact sa farm gate price ang presyo lang ng manok is 80 plus, 87 pesos. Pero pagdating sa palengke 180, 200. Oo nga. Para maiwasan natin yung ganyang napakalaking discrepancy, lahat ng impormasyon tungkol sa pagmamanukan ay nilalagay natin in partnership with Central Luzon State University. Inaayos natin ngayon yan para magkaroon ng ready connection yung player sa isang industry. At ito ay i-expand natin, Tita Meli, hindi lang sa industriya ng pagmamanukan, kung hindi doon sa iba-iba pang mga like yung onion, yung yung mga produkto ng Central Luzon na naaapektuhang masyado ng mga artificial shortages. Iaayos natin yan para rin alam din ng mga nagmamanok kung gaano karami yung available at any given time. So kung nakita mong napakarami nung nag-alaga ng manok this week, huwag ka munang sumabay para magkaroon ng supply glut at maayos natin yung presyo ng ating mga produkto. And as I mentioned, Tita Meli, hindi lang ito para sa manok, inumpisan lang natin sa manok itong activity ito, but i-expand natin yan to cover the other major products of Central Luzon para matulungan natin na mayroon tayong number 1, steady supply, number 2, reliable stakeholders, and of course, better prices both for the farmer and the consumer. Yan po yung mga ganyang inisyatibo, yan yung mga tututukan natin ngayon. Of course, using the Internet of Things, using artificial intelligence, may po-provide natin yung mga information na ganyan. Okay. Sabi ni Lilibeth, good morning po RDJC. Sabi niya, buti nakahabol ako. Kasama rin natin si Elena Tulay. Sabi ni Beth, mayroon po post-harvest facility sa DOSC Region 3. Kasi nga po yung mga sibuyas at kamatis na bubulok lang po sa daanan. Yes po, lalong-lalo na po dyan. Actually, meron po tayong, although merong initiative na ang Industrial Technology Development Institute na mayroon na tayong mga mobile processing truck na nakadeploy sa gawing Visayas and Mindanao. Sa Central Luzon po, we are already negotiating with Tarlac State University para po gumawa ng mobile processing vehicle na para sa Central Luzon, at ito po ay gagamitin natin para yung pag lumabas sa balita na mayroong nagtapo ng kamatis or nagtapo ng kalabasa na ganyan, we could already proceed to them immediately and teach them how to process this. Kasi po, ang teknolohiya po andyan. Ang package of technology po available, yan po ay pinag-aralan ng ating mga researchers mula sa universities, mula sa mga research and development institutions. Readily available na po yan, itinuturo na po natin yan dun sa mga nagpupunta sa atin na gustong magpaturo. But kung hindi pa po nakakarating yung impormasyon doon sa ibang magsasaka natin, we would like to bring this technology immediately sa kanila para maipakita natin how to do it. Hindi naman po natin sinabing kami yung gagawa niyan para sa kanila, but we will teach them how to process this, and if kailangan po nila ng puhunan para makabili ng mga gamit para doon sa ituturo nating teknolohiya, nandyan din po yung iFund po ng ating setup upang makapagbigay ng ayuda at mabili nila yung mga teknolohiyang kailangan upang magawan ng paraan na yung mga produkto nila na ayaw ng masyadong mura binibili sa palengke ay maproseso at mabigyan ng maayos na presyo sa merkado. Kaya nga po meron tayong post-harvest facility. Yes. Sabi ni Beth Padilla, yan si RDJC Action agad. Pero gusto ko po itong sinabi ni Director Julius Liaño. Sabi niya, thanks for going through per province, Tita Meli and RDJC, as we spot opportunities for textiles and allied textile engagement in Central Luzon. We have initially identified natural dyes in Aurora, including sabutan for fashion accessories, bamboo fibers in Tarlac, banana and other textile fibers in Zambales, silk in Nueva Ecija, handloom weaving and leather in Bulacan, and water hyacinth in Pampanga,
amazing and exciting, pushing PTRI's frontier program in Central Luzon in close coordination with DOST3. Ayan. Yes. Babanggitin ko pa sana yung tungkol dito pero naunahan na ako ni Director Julius. So, Yes okay. po, Kung malaking pasalamat namin Tita Meli kay Dr. Lianyo sa kanyang talagang pagtulong sa atin. In fact, PTRI had really been assisting yung sabutan industry ng Aurora since nag-start ako sa DOST. Talagang ang Aurora ay kilala sa sabutan, and PTRI Ano had yung been sabutan? there. Sabunutan? Ang Hindi. Meli, kung nakuha mo yung sombrero na ang ganda-ganda niya, Okay. kinis Opo, siya. opo. This is Yes. yung grass na Ah, pinoproseso. Of course, yung teknolohiya kung paano siyang gamitan ng organic na mga dye materials, yung paggamit ng opo. mga heat press para maganda yung korte nung balanggot or nung mat na made of sabutan. Yan po lahat po utang na loob po natin sa Philippine Textile Research Institute po. Talaga? O, And alam nyo, saludo po tayo kay Sir Julius. Talaga namang ang aking tokayo na yan ay all over the Philippines talaga. alam nyo ba, Nangunguna. wala akong masabi, magagaling talaga ang mga director at RDs ng DOST. So, siyempre, magaling din kasi ang mga secretaries. At Totoo naman ngayon po. nga Ang po ay ating ASEC secretary. Dayan, nandyan, kita nyo naman, hindi tayo Yes. iniiwanan yan. Oo, ang magandang si Asik Dayan. Sabi ni Beth Padilla, Director Julius Lianyo, pwede kami join ni Ate Mary sa mga project visit nyo po. Ayan, Director Lianyo, hindi ka makahindi dyan. Pero anyway, okay. RD, JC, smart cities, lahat ba nung mga under ninyo ng mga PSTOs, masasabi natin mga smart cities na sila? Yes, at Tita Meli, mayroon tayong assignment from Secretary Solidum na bawat probinsya dapat may isang smart city. I'm very proud na ang lalawigan ng Bulacan, nandyan yung pinakamarami. It started with Malolos, the Smart City Project for Malolos, at dinagdagan pa ng 5 pa ng Development Academy of the Philippines. So, magiging at least 6 yung smart city ng Malolos. Ang Bataan had already finished yung kanilang smart city readiness workshop, at lahat ng lalawigan ng hindi lang sa Central Luzon but ng buong Pilipinas ay may mga assignment po ng mga ipupush tayo ng mga smart city initiatives. At yan po ay makikita natin dahil I believe magiging taon-taon yan na very strong po yung ating push for establishment of smart cities all over the Philippines. Ayun, okay. Elena Dulay, good morning po. Maraming salamat. Nakahabol ka rin. Okay, so Director, yung scholars, ano po ang mga nagawa ng mga scholars yan po sa Region 3? At ano ang nagawa ng DOST sa kanila? Well, ako Ate Meli ay isa ring produkto ng DOST Scholarship Program. Yes, opo. Nakapag-aral tayo sa pagtulong ng Department of Science and Technology, and I'm very proud to mention that this year, last 2024, we have a harvest of scholars sa Central Luzon pa lang po. 19 na summa cum laude. Wow! 69 na magna cum laude. Wow. At 73 na cum laude graduates for 2024 alone. So essentially, halos every year po, ganyan kagagaling yung napoproduce natin ng mga graduates through the DOST Scholarship Program. And of course, ano ba yung implikasyon niyan? Yes. Ibig sabihin, we will have more talented professionals in the labor market, or at the very least in the management of the affairs of the Philippines. I still remember, Tita Melin, during one budget hearing several years ago, nung si Secboy pa ang secretary, tinanong tayo ng isang congressman. Sabi ng isang congressman, is it worth the money that we're spending itong scholarship program? Alam mo, ginawa ni Secboy, sabi niya, tumayo nga yung mga DOST officials na mga DOST scholar graduates. Tayuan kami. Tapos saka humarap ulit si Secboy dun sa congressman, sabi niya, well, Your Honor, sabi niya, I believe it is worth it, sabi niya. Really worthy. Okay. So, Director, sabi ni RD, Virgie Vilhera, sabi niya,
Thank you, RDJC, for sharing your projects in your region. We are looking for technologies that can also be implemented in our region. Thank you also, Ma'am Melly. All right. Sabi ni Elena, nakahabol din po, may alaga. Okay, nakikisagot din. Okay. Ah, ayan, okay. So, maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay. Okay, so RD, wala na tayong time, pero yung setup po ba, overall, yan po sa Region 3, ano po ang ano nito, ang benefits at meron ba din siyang negative effect? Ang setup program, Tita Meli, had been benefiting our enterprises. No? Marami na tayong mga enterprises na sabi ko nga, nung pumasok ng setup, yung isang kakilala ko dito sa Nueva Ecija, nung umpisa ng setup, naka-tricycle. A few years later, nung ma-meet ko siya, naka-SUV, tatlo wow. Yung truck na malalaki. Sabi ko nga, wow, ang yaman mo na. At sabi niya, maraming salamat po sa DOST. And aside from that, Tita Meli, I would like to make mention that the setup program of DOST is one of the most successful programs of government. Alam mo, palagi kong pinagmamalaki ito during the budget hearing na sinasabi ko, ang binibigay na pera ng gobyerno sa DOST, especially sa setup program, ibinabalik yan sa treasury. Binabayaran po, hindi po libre ang setup. Yes. Pero ganun kasigasig yung mga negosyante natin na mag-avail ng setup program because hindi lang po siya helping them in terms of the cost of the technologies, but helping them use these technologies properly to ensure the success of their businesses. Kasi holistic po yung pag-assist ng DOST. Pag binigyan ka ng assistance para mo ma-acquire yung technology, i-guide ka pa, bibigyan ka pa ng consultant, tutulungan ka sa packaging and labeling, tutulungan ka sa product analysis. That's why ang atin pong repayment rate sa setup program is na around 90%, 92% repayment po yan nationwide. Kaya po, sabi nga namin, it's even better than commercial banks repayment rates. Yes. Ibig sabihin, ganun kaganda yung programa na natutulungan niya yung mga negosyante. Kaya ang negosyante naman talagang nagbabayad ng kanilang obligasyon sa ating pamahalaan. Ayun. Oo nga eh. Pero wala kayong problema. Noong bago-bago ang setup, parang maraming problem. Pero ngayon na-solve na niyo. I mean, ang nagiging problema namin, Tita Meli, yung dati, yung paniningil. No? Kasi during that time, hindi pa na ma-establish paano ba ang gagawin dyan. But when we eventually came up with the strategies and policies on sending yung mga billing statement nila, yung pagbibigay nila ng mga post-dated check para hindi na issue yung pagbabayad, then naging smooth na po ang flow niyan. Of course, lahat naman may mga kinks din paminsan-minsan. But then these are negligible in with respect dun sa comparison dun sa ating sa ibang programa po ng financial assistance. Okay, so lumaki na po ang halaga na pwedeng makamit ng beneficiary po ng. Yes po. In fact, ang mga regional directors po ay inalaw na ni Secretary Solidum na mag-approve ng up to 5 million. Dati po 3 million lang ang aming ang authority, but now 5 million na. And siguro one indicator ng success nitong programang ito ay palagi po kaming ubos ang aming pondo at mayroon pang mga nagre-request. Kumbaga, this year pa lang po, mayroon kaming negative 20 million na request for assistance. Ibig sabihin, mayroon kaming naka-pipeline na worth 20 million na mga request pa na maghihintay pa ng funding. No? Ibig sabihin, kung oversubscribed ang project mo, ibig sabihin, very successful siya. Yes, maraming nagtiwala sa programa. Pero RD, paano yung nag-iintay yung negative 20 million na yon? Yun, every year ba nagkakaroon kayo ng pondo para lamang sa setup? Mayroon naman pong binibigay na supplemental funding ang ating DOST Central Office pagka mga ganyan. And likewise, may ibang programa po na po pwede namin i-avail. Halimbawa, po pwede namin i-apply doon sa mga programa ng Technology Application and Promotion Institute yung ibang mga project request sa amin na naka-align naman doon sa mga programa ng TAPI. Ayun, okay. Alright, so Director,
na marami na tayo ng pag-usapan, pero alam ko na marami pa rin kayong dapat na ibanggit sa ating mga tagapakinig at nanonood, pero siguro next time na lang. So, sabi ni Elena, thank you po sa DOST. Sana lahat ng department katulad ninyo. Wow. Okay. So, Salamat Director, po, salamat. ano ang gusto po ninyong iwanang mensahe? Kasi meron bawat probinsya, bawat PSTO ba ng Region 3 ay meron silang mga FTI, Food Technology Innovation Center? Yes, actually hindi naman pala lahat, but mostly kasi meron tayong mga Food Innovation Center sa Bulacan, sa Aurora, sa Nueva Ecija, sa Tarlac. Ang wala siguro ay Zambales and Bataan pa. But eventually they will have. But ang very recent na instruction sa atin, Tita Meli, is to put up one innovation hub in every province or in every provincial office. So mayroon po tayo mga tinatayo ngayon ng mga innovation hub where people could discuss ideas with experts or with DOST personnel. At yan po ay pwede po dyan yung binanggit mo kanina, Tita Meli, na mga Lego na po pwede mag-discuss on how to put up such projects. Yan po ay may magkakaroon po lahat ng provincial office, and of course ang unang tatayo po yung sa regional office natin. In fact, nandyan na yan. We're just putting up some other materials dun sa loob before natin i-inaugurate. Ayun, okay. Basahin ko na ito sinabi ni Beth, kasama si Ate Meli sa mga setup project visit na DOST regions. Before, siguro ito sinasabi niya, sabi niya, we were impressed and awed. Each has its own stories to tell and inspire people. Ayan. Yes. Okay. Ito yan. And okay, of course, kayo po palagi naming welcome sa aming mga activities sa DOST Central Luzon. Ayun. Okay. So, RD, maraming salamat. At, okay, bago tayo magpaalam, ito bang project na ito ng PCO at PIA ay hindi ba magkakaroon ng parang siyempre parang contest ito bawat isang DOST offices sa region halimbawa parang gusto mo na mas maganda ang iyong performance kaysa sa isa, di ba? Pero wala duplication. Kung magkaroon man ng duplication, RD, okay lang ba 'yon? Yes. Oo naman. Hindi naman competition, but of course complementation ang ating pinupush na Okay. You complement each other. Ayun. Okay. Sige po. So maraming salamat at mga kaibigan, alam ko na marami kayong natutunan. Thank you po RDJC, sabi ni Beth, at thank you po, sabi ni Elena Dulay. Alam ko marami po kayong natutunan. So kung gusto po niyo makipag-ugnayan, kung kayo po ay sakop ng Region 3, saan sila pwedeng makipag-ugnayan? Sa opisina ninyo sa Muñoz or maaari silang pumunta sa inyong website, RD? Definitely po. Sa panahon ngayon, ang ating mga website, ang ating mga FB pages ay laging bukas 24/7. But likewise, maaari po kayong magpunta sa lahat ng provincial offices, Provincial Science and Technology Office ng DOST sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa Central Luzon. And if there are things that very urgent na gusto ninyo makausap, bukas po ang regional center natin sa Diosdado Macapagal Government Center, Barangay Maimpi, City of San Fernando, Pampanga. Ayun, okay. So mga kaibigan, yan po ang ating panauhin, ang simpatiko, si Dr. Julius Cesar Sikat. At ako naman po si Meli Tenorio. Hanggang sa sunod pong Sabado, sa isa edition pa rin po ng ating Siyensya na Teknopa. Bye! Sumainyo ang palatuntunang Siyensya na